Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang pagbabalik sa mundo ng tao. Matapos makalabas mula sa pugad ng lupa, bumalik sina Mia, Leandro, Lucia, at Damian sa mundo ng tao. Ngunit hindi na sila mga ordinaryong manlalakbay, dala nila ang bigat ng kanilang mga natutunan sa mundo ng mga espiritu, pati na rin ang bagong lakas mula sa kanilang pagkakaisa. Pagdating nila sa bayan ng San Rafael, agad nilang napansin ang pagbabago. Ang hangin ay tila mas mabigat, at ang mga tao ay nagkukumpulan sa simbahan, animoy naghahanap ng proteksyon. Doon nila nalaman mula sa mga residente na ang grupo ni Nakalintas, at Mang Cardo ay nagsisimula ng magpalaganap ng kadiliman sa mga kalapit na bayan. Ang bawat gabi ay mas nakakatakot, sabi ng isang matandang babae. May mga taong nawawala, at ang ilan sa kanila ay bumabalik bilang ibang nilalang. Para silang mga anino na may buhay. Alam ni Mia na hindi sila maaaring tumuloy sa digmaan ng hindi pa handa. Napagpasyahan nilang manatili muna sa San Rafael upang magpalakas at maghanap ng mga bagong kakampi. Habang nandoon, si Leandro ay nagsimulang magturo ng mga teknik mula sa liwanag, na natutunan niya matapos mapalaya mula sa kadiliman. Isa sa mga itinuro niya ay ang pagsasama ng enerhiya, isang ritual na nagpapalakas ng koneksyon ng bawat miyembro ng grupo, nagiging isang solido at nagkakaisang puwersa. Hindi lamang lakas ang kailangan natin, sabi ni Leandro. Ang pagkakaisa ng ating espiritu ang susi upang mapagtagumpayan ang dilim. Sa kanilang pag-iensayo, natuklasan ni Mia ang mas malalalim na kakayahan ng ilusyon. Natutunan niyang hindi lang magtago sa anino, kundi lumikha ng mga ilusyon na maaaring makaapekto sa emosyon at kaisipan ng mga kalaban. Ang mga takot ng kalaban ang kanilang kahinaan, paliwanag niya. Gagamitin ko ito upang magbigay ng pagkakataon para sa atin. Isang gabi, habang ang grupo ay nagpapahinga, isang estranghero ang dumating sa kanilang kampo. Siya ay isang lalaki na may itim na balabal, at ang kanyang presensya ay tila nagtataglay ng magkahalong liwanag at dilim. Hindi kayo maaaring magtagumpay ng mag-isa, sabi niya. Ako si Arian, ang bantay sa pagitan ng mundo ng tao at espiritu. Matagal na akong nagmamasid sa inyo. Agad nag-ingat ang grupo, ngunit sinabi ni Arian na siya ay isang dating alagad ng kadiliman na tumalikod sa kanyang dating buhay. Kung talagang nais ninyong pabagsakin si Nakalintas at Mang Cardo, kailangan ninyong maunawaan ang kanilang pinagmulan, sabi niya. Ang lakas ng kanilang kapangyarihan ay hindi lamang nanggagaling sa ritual o sa mga amuleto, kundi sa takot ng mga tao. Habang natatakot ang mundo, mas lumalakas sila. Sumang-ayon ang grupo na sundan si Arian sa isang liblib na lugar sa gubat, kung saan sinasabing naruroon ang isa sa mga sinaunang lugar ng ritual ng dilim. Doon nila natuklasan ang mga ukit sa mga bato na naglalarawan sa kasaysayan ng kadiliman, kung paano sinakop ng mga nilalang ng dilim ang mundo noong sinaunang panahon, at kung paano sila napigilan ng mga tagapagbantay ng liwanag. Ang mundo noon ay isang lugar ng kaguluhan, paliwanag ni Arian. Ang mga nilalang ng dilim ay nakatira sa tabi ng mga tao, ngunit dahil sa kasakiman, lumaki ang hidwaan. Sa gitna ng kwento, natutunan nila na may isang nilalang na tinatawag na Haring Lilim, ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Siya ang nagtuturo kay Kalintas at Mang Cardo upang wasakin ang balanse ng liwanag at dilim. Kung nais ninyong tuluyang tapusin ang digmaang ito, kailangan niyong hanapin ang templo ng liwanag, sabi ni Arian. Nandoon ang huling selyo na pumipigil kay Haring Lilim na magising. Bumalik ang grupo sa bayan ng San Rafael dala ang mas malalim na layunin. Alam nilang hindi lamang si Kalintas at Mang Cardo ang kanilang kalaban, kundi pati na rin ang mas malalaking puwersa ng kadiliman. Ngunit bago pa man sila makapaghanda ng lubusan, dumating ang balita na ang bayan ng San Rafael ay binabalot na ng dilim. Ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga tahanan, at ang simbahan ay nilulakuban ng mga itim na ulap. Wala na tayong oras, sabi ni Mia.
Kailangan nating protektahan ang bayang ito bago tayo tumungo sa Templo ng Liwanag. Habang naghahanda ang grupo, napansin ni Mia ang mga espiritu na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Isa sa mga espiritu ang lumapit at nagsabi, "Mia, ang iyong misyon ay nagiging mas delikado. Tandaan mo na ang iyong kaluluwa ay maaaring manatili sa dilim kung magkakamali ka." Ngunit hindi natakot si Mia. "Ang liwanag ang aking gabay," sagot niya. "At habang kasama ko ang mga kakampi ko, hinding-hindi ako magpapatalo." Ang susunod na laban ay magsisimula sa mismong bayan ng San Rafael, ngunit alam nilang ito ay isang hakbang lamang sa mas malaking digmaan na paparating. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.